Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. The best na palakpak para kay Jesus. Ayan. Okay. Bago ko magsimula ng aking i-share sa inyo, gusto ko munang i-greet ng Happy Mother's Day ang lahat ng nanay. Nanay, mama, ina, mommy, mother, mudra. Happy Mother's Day po. Kayo po ay pagpapala sa amin ng Diyos. And I declare that the Lord will bless you with long, abundant, and satisfied life. I am declaring sa lahat ng nanay na nakakarinig ng panalangin ito, na kayo po'y biyayaan pa ng Diyos ng malusog, malalakas na katawan at mahaba pang buhay at buhay na kasiyasiya. At ang Diyos po ang patuloy na magpala sa inyo, siyang magsukli sa lahat ng efforts ninyo bilang ina, bilang asawa. Salamat po, Ama, for blessing all the mothers. Thank you, Lord God, sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, amen. Again, Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ng mga nanay. Wow. Okay. Kagaya nga po ng nasabi ko sa inyo last week, ang atin pong pag-uusapan sa buong month of May ay increase. Ano? Everybody say increase. Ayan. At speaking of increase, sabi nga nila, gusto daw at marami nagre-request na ang mapag-usapan ay increase in blessings or increase in salary. Ano? Yaan nyo sa bandari, yan mapag-usapan natin. Pero ngayon, hayaan nyo pong ito ang aking unahing i-share sa inyo. Ang title po ng aking ituturo sa inyo ngayong umaga, sa biyaya po ng Diyos, ay Increase in Respect. Increase in Respect. Ayan. Tayo mo na mag-pray. Lord, salamat po dahil kayo Diyos na mabuti, Diyos na mapagbiyaya, Diyos na laging naririyan para sa amin. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan, sa lahat naming nagawang kasalanan. Patawad po, Ama. And Lord, thank you sa biyaya ng kapatawaran. And we pray na sa umagang ito, samahan niyo po kami. Holy Spirit, turuan niyo po kami. We dedicate to you this service. Be blessed, O God. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Okay. Everybody say, increase in respect. Ayan. Increase in respect. Alam nyo ba na parami na po ng parami ang napapadagdag sa listahan ng mga endangered species? Ayan. At kung mapapansin ninyo, habang lalong umiinit ang klima o panahon natin, kasabay na noon ay ang lalo pang pagdami ng natutunaw na yelo sa mga lugar kung saan maraming yelo. At dahil doon, natutunaw ang yelo, tumataas ang sea level. At dahil tumataas ang sea level, nababawasan po yung mga existing islands. Ang dami kung i-connecta yan At marami pong mga species o mga klase o uri ng hayop ang naapektuhan dahil sa mga pagbabagong ito. Kaya nga, dumadami ang endangered species. Kaya nga, ang prayer ko na yung mga anak ko at yung mga magiging apo ko ay umabot pa sa mga nakikita nating hayop ngayon. Kasi nga, ini-imagine ko pagka namalgayan ng ganyan, baka hindi na sila umabot dun sa mga kakaunti na. And speaking of endangered species, alam nyo ba na nakakalungkot pero ito ay nangyayari? Ang respect po has become an endangered value. Para bagang siya unti-unti na rin nagiging endangered. Para bagang unti-unti na, kumukunti na lang ang meron talagang so-called respect.
As you can see, para bagang ang tao nalilesen na ang respect sa sarili at sa kapwa. Kaya nga po, minarapat ng inyong lingkod to share this. And I pray na right after po ng message na ito, magkaroon ng pagbabago sa biyaya ng Diyos sa lahat ng makakarinig ng message. Makita nila ang kahalagahan talaga ng respect na ito'y kalooban ng Diyos. Ito'y binigay ng Diyos sa atin. At hindi lang basta maging manatiling respectful, mag-increase pa. Okay. Alam nyo ba na yung mga buong pamilya at yung isang matatag na nasyon, lahat sila ay nabuo at tumibay dahil sa respect? Imagine a family without respect sa loob nito. Do you think magiging matibay at mananatili itong matatag? Definitely not. At alam naman natin na ang basic unit ng isang nasyon ay ang pamilya. At kung ang pamilya ay nasisira ng dahil sa kawalan ng respeto, imagine a nation na walang respect. Hindi na tayo lalayo. Marami na tayong nakikita niya na tayo mismo'y witness niyan. Ang isang bayang walang respeto sa leader niya ay hindi nagkakaisa. Okay? Ano ba ang sinabi ng Bible patungkol dito? The Bible commands us to honor or respect. Sino? Our parents. Sinabi naman, di ba? Honor your mother and father. Ano pa? Sinabi rin po ng Bible sa ating mga Kristiyano to respect the civil authorities. To respect those who are namumuno sa atin. Sino pa? Sinabi rin po ng Bible na irespeto natin ng mga church leaders. Ano pa? Speaking of respect, sinabi po ng Bible sa mga asawang babae to respect their husbands. Ito ay madalas kong naririnig na joke Pag Mother's Day, sasabihin ng asawang babae, Mother's Day ngayon, ako ang boss. Ako ang boss. Okay, Mother's Day, pero hindi ibig sabihin, mawawala ang respeto sa asawang lalaki. Sinabi ng Bible, wives, respect your husband. Submit. Okay? Ano pa? Kung sa Ephesians, sinabi na yung mga asawang babae dapat nire-respeto ang kanilang asawang lalaki, iyan na may binalansi din sa 1 Peter. Sa 1 Peter naman po'y diniscuss doon, how husbands should respect their wives. Ayan. So kung kayo talaga ay interesado, basahin ninyo at assignment nyo yan sa 1 Peter. Okay. Pero hindi lang po yan ang sinasabi ng Bible na irerespeto natin. Talaga po, Pastor? Yes. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 17, 1 Peter chapter 2 verse 17, show proper respect to everyone. Everybody say, to everyone. So, ibig sabihin pala, lahat ay may karapatang tumanggap ng respeto mo. Yung iba kasi sinasabi, pinipili ko ang nire-respeto ko. Alam niyo kung hindi naman yun applicable talaga sa mga, lalo na sa mga Kristiyano kagaya ko at kagaya mo. Yan pong respeto, nagsisimula yan sa pagkabata. Makikita ninyo sa 10 utos, isinama ng Diyos, Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and mother, that you may have a long, good life. Iniutos na yan. Ibig sabihin, nagsisimula yan sa tahanan. Ang respect po ay nabibreed, naiituro sa loob ng tahanan. So, pwedeng-pwede mong pagbasihan na maaaring kaya itong isang taong ito ay hindi marunong magbigay ng respeto ay dahil baka, di ko naman nila sinasabing accurate, baka malaki ang chance, ang possibility na hindi siya naturuan sa bahay.
Kaya kahit po ngayong modern age na, tinuturo pa rin po sa mga bata ang po at opo. Yan nakakasama na sa endangered species. Nawawala na ang po at opo. I remember my daughter, Queen. Tinuturo kasi namin na kapag you are talking to somebody older than you, lalagay mo yung po and opo. O, di ginagawa naman niya. One time, narinig niya nag-uusap kami ni Papa, instead of saying po, ang ginagamit ko ay ho. Kumain ka na, o ha. Aba, nilapitan po agad ako ni Queen at ang sabi, Papa, you're not saying po. Sabi ko, I'm saying po. No, you say ho. I'm saying opo. No, you're not saying opo, you're saying oho. Hindi kasi niya alam yon. Okay. Anong punto? Ba't ko yun kinikwento? Kasi nga, talagang dito po yung nagsisimula. Nariyan pa ka kayo? Okay. Everyone, regardless kung anumang status niya, kung anumang pinaniniwalaan niya, kung anumang ng mga sinasabi niya about life, about whatsoever, regardless, okay? Everyone is worthy of respect. Okay? So kahit pa yan anong status, kahit pa anong pinaniniwalaan niya, kahit pa anong culture niya, anong kulay niya, it doesn't matter. Everyone is worthy of respect, regardless. Okay? Ngayon, pag-usapan natin, papaano nga ba? Ano ba yung mga dapat nating maunawaan para sa biyaya ng Diyos ay maging crispa yung respect natin sa kapwa? Ano yung mga dapat nating maunawaan, maipaalala sa atin? Number 1, God made everyone. Igagalang mo ang kapwa mo kapag lagi mong maiisip at maaalala, irerespeto mo ang kapwa mo, pag lagi mong maiisip, maaalala na lahat ay ang Diyos ang lumikha. Okay? Psalm chapter 8 verse 5, God made them inferior only to yourself, only to Himself. He crowned them with glory and honor. Ang ibig sabihin po ng verse na yan, lahat daw ho ng nilikha ng Diyos ay mas mababa sa Kanya. Okay? Pero, binigyan niya ang mga nilikha niya ng glory and honor. So, ibig sabihin lang nito, tayo mga tao, lahat tayo nilikha ng Diyos na mas mababa sa Kanya. Pero patungkol naman sa status ng tao sa tao, walang mas mataas, walang mas mababa. Okay? At ang gusto ko rin makita nyo rito, lahat daw na nilikha ni Lord, may dalawang description doon sa verse . Ano ang dalawang description ng nilikha ni Lord na tao? Una, He made them inferior only to Himself. Yun nga sinasabi ko kanina, mas mababa sa Diyos. Walang kapantayan Diyos. Ano pa ang second description ng pagkalikha ng Diyos sa tao? God crowned us with glory and honor. Alam mo bang hindi ka basta-basta? Alam mo bang hindi ka pipitsugin? Bakit? Because the Lord whom created you ay hindi nagsettle for less. When He created you, He crowned you with glory and honor. Isa nga yan sa mga bagay na kinaiinggitan ng angel sa atin. Though, they are superior than us. When it regards to strength, to speed, to maraming bagay. At alam niyo ba na sa huling panahon, pag tayo magkakasama na sa langit, ang sabi po sa Revelation, the angels will teach us, we will learn from them, and we will also teach them, and they will learn from us. Ganda ng mangyayari. Isipin niyo mag-sharing tayo with the angels. Ito,
Sasabihin ng angel sa atin, ganitong makipaglaban sa mga demonyaw, ganitong ginagawa namin, paano kumatay ng mga demonyaw. Gayong gaho. Gari, tuturo rin naman kami sa iyo, garning mag-devotion. Gayong ka mag-devotion. Na-imagine ko na eh. May natututunan din naman ako sa Bible school eh. Anyway, kala ko yakoy wala natututunan eh. Bigla akong, wala sa notes yun eh. Anyway, yan ang kinainggitan ng angels. Meron kang glory and honor. The Lord crowned you with glory and honor. Ano ibig sabihin nito? Bakit ko ito hina-highlight? God doesn't make junk. Walang nilikha si Lord na walang value. Walang nilikha si Lord na walang pakinabang. Na kahit nga yung pinakakaalam mo yung walang pakinabang ay meron pa rin. Dahil yan nilikha ng Diyos. Remember, after God created everything, ano lagi yung nasa dulo ng verse in the creation? The Lord saw what He had created and He said, it is good. No one is worthless. Ano? Mga tao, nakakagawa yan ng mga pagkakamali, nakakapagdesisyon yan ng sala, nakakaimik ng alangan, pero ang katotohanan, they are still valuable to God. Even the most unlovable person in the world is loved by God. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Kasi gusto ko lang ipakita na everyone ay may karapatang tumanggap ng respect because God values them. Mahalaga sila sa Diyos. Ang bawat isa ay mahalaga sa Diyos. Therefore, kung ang bawat isa ay mahalaga sa Diyos, dapat silang tumanggap ng respeto. Regardless of the color, regardless of the culture, regardless of what they believe. Alam niyo bang isa sa magagandang test of character ay yung kung paano mo i-treat yung mga tao na nagsiserve sa iyo o mas mababa sa iyo when it terms sa trabaho o kung saan anumang setup ng buhay yan. Magandang test of character yan. Lalo na yung mga nagsiserve sa iyo. Whether yan ay waitress, waiter, clerk, empleyado mo, sekretary mo, anak mo o asawa mo. Kung paano mo sila i-treat, ay magpapakita kung sino ka. Meron akong isang sikreto na ngayon ay hindi na magiging sikreto kasi i-reveal ko na sa inyo. At lalo na, yung mga leaders of the church natin dito sa JA1 San Jose, magugulat sila rito. Nung nagsisimula po ang inyong lingkod dito sa San Jose, ugali po talaga namin mag-asawa na mag-treat. Actually, kung di naman nag-pandemic na ganyan, diretso naman, lagi pa rin kaming lalabas. Kakain sa labas, sasama namin yung mga leaders, mga potential leaders. Siyempre, hindi naman lahat agad yung leaders ng time na yon. Potential leaders lahat. Alam niyo po ba na isang purpose, maraming purpose kung bakit namin sila tinitreat sa labas? To know them well, magtanim, mag-build ng relationship. Alam niyo yung isa pang purpose? I don't know kung ang aking wife ay particular dito, pero ako, sinasadya ko talaga na gawin ito. May intention talaga akong, intentionally ginagawa ko ito kapag lumalabas kami with the leaders. Ano yon? Tinitingnan na tinoobserbahan ko sila kung paano nila tinitreat ang mga waitress, ang mga nagsiserve, ang mga crew. Tinitingnan na tinoobserbahan ko sila. At kung mapapansin at maaalala ng mga leaders ng church, maraming beses, pagkakataon, lalo nung mga unang araw na pagsisimula namin dito sa church, halos madalas, every week, lumalabas kami. Pastor Life Group ho bukod doon, meron pa. Bakit? Pinoobserbahan ko how they interact with the crews, with the servers. Bakit? Kasi ito ang pananaw ko dyan.
Someone who is rude and demanding in those situations has a character flaw that I don't want to. Na ayaw kung sila'y makasama sa part ng aking team. Yung mga hingi ng kung ano-ano, tapos matapang pa siya, nahingi siya pang matapang, yan malaki na agad ang tsansang hindi magtatagal sa aking circle. Bakit? Walang respeto. May mga pinapasok din naman, tinuruan, pero kung di rin naman nagbabago, di hanggang doon na lang. Rude. Hindi ho rude ang pangalan ha. Baka akala, si rude. Sino kang rude? May rude ka doon. Hindi ho pangalan niya. How you treat those who serve you tells me a great deal about you. Paano mo i-serve yung mga mas mababa sa iyo, kung paano mo itrato, papakilala ka na niyan sa akin. Papakita na niyan kung sino ka. Sabi po ni Jesus sa Luke chapter 6 verse 31, do to others as you would have them do to you. Gusto mo respect? Respect begets respect. Gusto mo itrato kang tama? Trato mo rin ang iba ng tama. Regardless sa kanilang status. Kasi nga, yung iba namimili daw Aba, mas mababa yan sa akin, ba't ko re-respeto yan? Meron kasi tayong maling pagkaunawa sa salitang respect. Ang respect po kasi, hindi ibig sabihin ay wala ka ng kibot, wala ka ng sasabihin, wala ka ng gagawin. Ang respect po ay yung even if yung tao ay nagkamali, iginagalang mo pa rin ang pagkatao niya, but at the same time, itinutuwid mo siya. Hello? Ay hindi ko nakakausapin yat, mali naman na hindi ko tutuwid yat. Nire-respeto ko yan, sala. Mamaya, mas palalawigin pa natin yan. Naku, nawala. Yan. Ano pa? Sa bahay. Sa bahay, nakikita natin at nasusubukan yung respect na yan. Alam nyo ba na madami pong mga relasyon ng mag-asawa ang nagkaroon ng problema nang dahil sa respect? Kaya sa mga di naman po karamihan, ilan na nakausap ko patungkol sa kanilang buhay mag-asawa, ay marami ang nagkakaroon talaga ng conflict ay dahil sa respeto. Respetong hinihingi nung isa, hindi ibinibigay nung isa. And vice versa. At ito mapapansin mo, at ako'y naniniwalang marami sa ating guilty rito, madalas na hindi pa tayo respectful doon sa mga taong we care the most. Siguro dahil isip nga natin, sanayin na sa akin niya, ganyan. Alam naman niyang mahal ko siya. Oo nga. Pero wag mong aalisin pa rin yung respeto. At minsan nga'y nakakalungkot, maraming tao na yung trato nila sa kapamilya nila ay hindi nila ginagawa sa mga ibang tao. Alam niyo ibig sabihin daw? Napakagalang sa iba. Full of respect sa iba. Ay sa mga kasama. Pagkakarating sa bahay ng tropa, talaga naman nagbe-bless pa. Bless po, tita! Good morning po, tita! Kumusta na po kayo, tita? Ang tawag niya sa mami ko ay tita. Alam niyo yung kantang yun? Anyway. Kagalang, talaga namang opong-opong pongpo sa tita. Pag-uwi sa bahay. Saan kagalang? Laging tanaw. Ba't nga ngayon ka umuwi? Alangan, hindi kanina. Anong ulam? Grabe, ano? Sinong guilty doon? Ano? Minsan.
Okay? So, pag naalala mo na ang lahat ay nilikha ng Diyos at lahat sila ay mahalaga sa Diyos, irerespeto mo na lahat, regardless. Number 2, ano pa ang kailangan mong maalala? Kasi bakit maalala? Alam naman na nating lahat to eh. Papaalala lang. Number 2, Jesus died for everyone. Sabi po ng Bible, 1 Peter chapter 1, verses 18 and 19. God paid a ransom to save you. He paid for you with the precious lifeblood of Christ. Maaaring hindi mo nirerespeto at pinapahalagahan ng lahat ng tao, pero ang Diyos, nirerespeto at pinapahalagahan niya ang lahat. In fact, sabi ni Lord, every person is worth dying for. Kaya iisipin mo na lang, bakit ko irerespeto ang taong to? Kasi namatay din si Jesus para sa kanya. And imagine, meron tayong free will. Ano ba ibig sabihin, pastor, ng free will? Ang ibig sabihin po nun ay yung meron kang kapasyahan sa iyong gustong mangyari sa buhay mo. Yes, si Lord ang may ultimate say, pero kung ang desisyon mo, for example, is to do His will or not to do His will, hindi ka niya pipigilan. Ganong kabuti ang Diyos na nirerespeto niya ang ating desisyon. Hello? Alam niyo bang noon pa may ganyo na? Bakit ko nasabi? Kasi kung hindi nirerespeto ng Diyos ang desisyon ng tao, di sana wala nang choice kung susunod o hindi kahit nung nasa Garden of Eden pa lang. Pwede naman sanang wala ng punong ang bungay ipinagbabawal kainin. Ba't may ganyon? Ba't may option? Bakit may option pang inilatag si Lord, susunod o hindi susunod? Bakit? Kasi nirerespeto ng Diyos ang desisyon ng tao. Dangan na nga lamang, nung unang-una pala nag-decide na agad ang ating mga ninuno, si Adan at si Eva, na magkasala. Wala nang sisihan, nangyari na eh. Pero, ang punto ko lang doon, gusto ko makita ninyo, ganun kabuti ang Diyos. Nirerespeto niya kahit ating desisyon. So kung ang Diyos, ganun na lamang katindi yung desire to show respect to us, even if we are mga nilikha lamang, how much more tayong nilikha din lang naman. Kung ang Diyos rumirespeto, dapat din tayong mga tao. Hello? So, for you to increase in respect, always remember, Jesus died for everyone. Number 3, bakit kailangan tayo ay mag-increase in respect? Bakit nire-respeto dapat natin lahat ng tao? Because it shows you know God. Tanda daw pala ng mga naniniwala ng totohanan sa Diyos ay ang pagrespeto sa kapwa. Ganda nitong verse. 1 John chapter 4 verse 8. 1 John chapter 4 verse 8. If a person isn't loving and kind, it shows that he doesn't know God. For God is love. Nga naman eh. Kung yun daw isang tao ay hindi mapagmahal, hindi mabuti, hindi marunong rumispeto ng kapwa, ipinapakita nito na hindi talaga niya totoong kilala ang Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang taong hindi kinakakitaan ng pag-ibig ay hindi talaga kilala ang Diyos sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang taong hindi marunong rumispeto ng kapwa ay taong di talaga lubusang nakikilala ang Diyos sapagkat ang Diyos ay marunong rumispeto kahit ng kanyang nilikha. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, respetuhan lang yan. Love always treats people with respect. Imposibleng sabihin mong mahal mo ang isang taong di mo nire-respeto. Mahal naman kita eh. Oo nga, mahal mo ako. Ba't di mo ako nire-respeto? Hindi mo ako mahal.
Hindi mo ako ginagalang. Yan, maganda pag-usapan ito. Marami pong tao, actually kahit Christians ngayon, iniisip nila na mga nare-respeto lang nila, ay re-respeto lang nila, ay yung mga they agree with the same things. At ibig sabihin pala nila, ay pag hindi na sila nag-a-agree sa mga parehong bagay, ay hindi na nila i-respeto. Ito na may katotohanan eh. Marami po talaga nangyayari dito sa mundo ay mga hindi naman talaga katanggap-tanggap. And ako personally, I disagree with the so many things happening sa ating gobyerno, sa ating mga nakikita sa paligid. Ako naman hindi rin nag-a-agree. Pero, hindi ako nawawalan ng respeto. Nakakalungkot kasi eh. Nakakalungkot po na hindi porket hindi sila pareho ng pananaw ay nawawala na respeto. Hindi porket nagkakamali yung isa, ay ginagamit na yung pagkakamali ng iba para hindi na irespeto. Huwag mo kalilimutan, everyone ay may karapatang tumanggap ng respect from us. Nakakalungkot eh. Pagkakamali ng presidente, hindi ko naman sinasabing huwag ninyong pansinin at huwag ninyong sabihan. Pero yun yung igagalang. Wala namang bastusa. Ginagawang katatawanan. Si Pastor talagang pro Duterte. Matagal ko na itong nililinaw sa inyo. I'm pro-God. At ako'y nagdi-disagree sa maraming bagay na ginagawa rin ng ating President. I disagree. Merong mga bagay na hindi talaga ako pabor dahil salang-sala naman talaga. Pero I'll make sure na bagamat ako'y may mga hindi inaagrihan sa kanya, I make sure na hindi naman nawawala ang respeto at paggalang ko. Nakakalungkot, yung iba kasi masyadong vocal, nakakalimutan gumalang. Sabi po sa Romans yun na nga. Romans chapter 14, verse 12 to 13. Basahin nga po natin. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, go. Each of us will give an account of ourselves to God. Therefore, let us stop passing judgment on one another. Alam nyo ba na lahat ay magbibigay sulit, hindi sa bawat isa, kundi sa Diyos? So ngayon, kung tatanungin nyo ako, bakit patuloy pa rin akong magpapakita at magbibigay ng respeto kahit sa mga taong may mali nang nagagawa? Again, hindi ko tinotolerate ang kanilang maling ginagawa, pero still, ang respect ay nandun pa rin. Una, dahil sabi nga doon sa verse, lahat ay magbibigay sulit sa Diyos. Sa Diyos. Hindi ikaw ang huhusga. Kaya anuman ang ginawa nila, anuman ang pagkukulang nila, if you are not agreeing with them, so disagree. But do it with respect. At wag mo nang husgahan agad yung tao. Nagkamali na eh. Di wag mo naman ng dahil sa ginawa mong yan, wala na ako respeto sa iyo. No. Respeto mo pa rin. Pero hindi mo tinotolerate yung mali. Ano pa? Bakit nire-respeto ko pa rin ng tao kahit nagkamali? Dahil hindi ako Diyos. Hindi sila accountable sa akin. Hindi ko trabaho yung manghusga sa pagkakamali ng iba. Dahil ako'y nagkakamali din.
Yun pong pagsasabi ng katotohanan sa tao ay hindi pagiging judgmental. On the other side, sabi niyo po kasi, Pastor, huwag maging judgmental. Huwag maging judgmental. E di hindi ko na ho sasabihin yung mga bagay. Pero alam nyo, hindi naman pagiging judgmental yung pagsasabi ng katotohanan. Kung meron pong nagagawa ang isang taong mali, lalo na sa pananaw ng Biblia, kailangan din naman daw talaga nating iparating sa kanila yon. So, it's not being judgmental to tell that person is wrong. That's just telling people the truth. Okay? Anong judgmental? Ang judgmental pala ito. It is judgmental to take the truth and beat people over the head with it, feeling morally superior. Pag sinasabi mo ang katotohanan sa tao, hindi ka judgmental nun. Pero kapag sinasabi mo ang katotohanan for the intention na ito'y ihampas sa kanila, ipamukha sa kanila, para magmukha silang mababa at ikay magmukhang tama, yun ang pagiging judgmental. At nakakalungkot po, pero madalas, marami pong mga Kristiyano ang kinakakitaan pa ng pagiging judgmental. Mga Kristiyanong nung nalaman ng katotohanan, ay hindi ginamit upang mas lalong maraming mapalapit sa Diyos, bagkus ginamit upang ipakitang, alam ko na ang totoo at mas lamang ako at mas mataas sa iyo, at ikaw, ako'y mas morally upright kaysa sa iyo. Nakakalungkot, naging mga Pariseo. Hindi ko makakalimutan yung isang kwento nung youth, nung siya day maliit pang bata. Ang sinasabi daw niya sa kanyang mga kaklase, kayo'y mga hindi born again, kayo'y mga hindi nakakakilala sa Diyos, sa tunay na Diyos, kayo'y masusunog sa lawa-lawa ang apoy. Kakahining kayo doon ng mga uod na hindi namamatay. Di nag-iyakan daw yung mga kaklase. Ganun mga kinder. At nagsumbong sa teacher, di pinatawag ng teacher yung magulang nung youth na yun na noon ni bata pa. At sabi, ma'am, yan pong inyong anak ay nananakot ng mga kaklase. Paano kang pananakot? Sinasabi, pag hindi daw tumanggap sa tunay na Diyos, pupunta daw sa lawa-lawa ang apoy, na kung saan ang apoy ay hindi namamatay at ang mga nauud na nanginginain daw. Di natakot ho yung mga kaklase, nag-iyakan. Oh. Hindi tatawa-tawa daw yung ina at pinagsabihan na lang yung anak at sabi, nak, huwag mo nang gagawin uli yun ha. Sabi daw nung anak, nung bata ay, di ka tunay naman nung sinabi ko. Tunay nga. Hindi pa nila naiintindihan. Okay. Alam nyo, yun pwedeng mong i-excuse sa bata. Pero pag ganyan pa rin, same approach pa rin, kahit matanda na, ay talaga naman. Salang-sala na. Kaya alam nangyayari, sa halip na lumapit, lalong lumalayo. Narin pa kayo? You can be right about an issue, but if you aren't speaking the truth to people in love, ayan, yun nakakaalala nun, speak the truth in love. You're not following what the Bible says. Ano ba sabi nga dyan? Ephesians chapter 4, verse 15. Instead, we will speak the truth in love. Hindi sapat na you're saying or telling the truth. Sabihin mo ang truth in love. Ano ba nagagawa kapag ikaw ay nagsasalita ng may respeto pa rin sa kinakausap mo? Sabi po sa Proverbs chapter 15 verse 4, Proverbs 15:4, kind words bring life, but cruel words crush your spirit. Kaya kahit po sa pagkukorek o sa pagtatama ng pagkakamali ng iba, always show respect pa rin. Because kind words bring life. Amen?
At ano pa ang paalala ng Bible patungkol dyan? 1 Peter chapter 3, verse 15 and 16. If anybody asks why you believe as you do, be ready to tell him and do it in a gentle and respectful way. Yan. Sa pagsasabi ng mga bagay ng patungkol sa katotohanan, do it with gentleness, respectful way. Kaya, always try your best. To demonstrate that kind of respect na gusto ni Jesus na ipakita natin sa iba kahit pamisay napakahirap. Bakit? Kasi yan ang nagpapakita na ikaw talaga ay nakakakilala sa Diyos kung ikaw ay marunong rumispeto. Ano pa? Number 4. Ito na yung last point natin. Number 4, you'll get back whatever you give out. You will always sow what you reap. It's the law of the harvest. Diba? Whatever goes around, comes around. Kung ang iyong tinanim ay respect, aani ka ng respect. Pero kung ang itinatanim mo ay yung kawalang galang at magiging rude, believe me, yun din ang aanihin mo. We cannot mock God. If you want to be respected, treat other people with respect. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 7, a man's harvest in life will depend entirely on what he sows. Nakadepende pala sa kung anong ipaparanas at ibibigay mo sa iba, ang mararanasan mo rin from them. What you sow, you reap nga eh. At hindi ko makakalimutan ang love story ni Boaz at ni Ruth. Ayan. Alam niyo ba? Siguro na may pamilyar na kayo sa story ni Boaz at ni Ruth sa Bible. Pero ito lang ang napansin ko kay Boaz. Si Boaz ay hindi magaspang ang pag-uugali. Na kahit pa siya'y mayaman, maraming properties. At si Ruth ay isang mahirap lamang at kung hindi nga mamulot sa mga laglag, sa mga inaani, ay walang makakain. Imagine nyo yun. Ay si Boaz po ay nanatiling punong-puno ng respeto kay Ruth. Kaya nga hindi ko makakalimutan itong linyang ito. Sabi doon, if Boaz is ruthless, he is ruthless. Nagets nyo yan? Kung si Boaz hindi nirespeto, di ginalang si Ruth, given yung difference ng kanilang status sa buhay, malamang wala siyang Ruth. May inlove ka naman si Ruth kay Boaz kung si Boaz ay hindi magalang. Naroroong napakagalang, ay kung tutusin nga, very gentleman. Yan ang mga good example sa Bible ng pagiging gentleman. At mga kalalakihan, lalo't mga single, gayahin si Boaz. Gentleman. Hindi ruthless, kaya nagka-root. Yang mga ruthless ay rootless. Okay? Nga naman eh. Kabait nga naman ni Boaz eh. Okay. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 10, let's be eager to show respect for one another. Eager. Punong-puno ng enthusiasm. Gustong-gusto. Excited pa. Okay? Na ano daw? Magpakita, magparamdam ng respeto sa iba. Kailangan natin yan upang yun din ang maranasan natin from them. Pastor, paano ko po gagawin ko doon sa iginagalang at nire-respeto ko na nananatili pa rin rude sa akin? Sino relate? Nire-respect ko na pero ba't hindi ko naani ng respect from them?
Ito ang paalala ng Bible dyan. Romans chapter 12, verses 17 and 21. Sabi po doon, don't repay evil for evil, overcome evil with good. Huwag kang magpadaig sa masama, bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Kung di ka nire-respect, huwag mo naman papaanihin. Iba kasi gayon eh. Hindi ako nire-respeto, pastor, di pinaani ko. Anong pinaani mo? Hindi ko rin nire-respeto. Ay, husay ka, aani ka rin ang gayon. Anong gagawin ko? Di yun nga sabi ng Bible. Huwag kang magpapadaig sa masama. Ibig sabihin, huwag kang papaabuso. Pero, overcome evil with good. Daigin mo ng mabuti ang masama. Huwag mong daigin ng mas masama pa ang masama. Ay, siya ka. Okay. Meron daw hong isang pangyayari na yun daw hong nagtiwala na mamumuhunan sa mga pinagkatiwalaan sa isang negosyo ay nakakita na siya ay inaabuso. Ganamay binaitan na at pinabura na, ay pag nakatalikod, ay kinakagat pa. Ginugulangan pa. Obvious naman ang panggugulang. Talamak. Nagalit ngayon itong negosyante at ang sabi, ito kayang mga ito, alisin ko na sa hanap buhay na ito. Di, mawalaan na sila. Kaya lang na palibasa ay Kristiyano ay napagtanto, naisip. Tayo muna. Pag ginawa ko, may pananagutan din ako sa Diyos. Mali. At dapat nga ay hindi ako nagpapadaig sa masama, so hindi ko ito tolerate. Talagang sila i-confront ko. But at the end of our usapan, I will overcome evil with good. Babaitan ko pa rin sila. Not yung hindi naman ako magiging maingat, I mean, hindi ako magpapaabuso, pero, hindi ko sila gagantihan ng masama sa kanilang ginawang masama. Pastor, mahirap yon. Mahirap nga. Kaya nga po ang paalala ng Bible sa atin, 1 Corinthians chapter 14, verse 1a, let love be your highest goal. If love is your highest goal, then ang respeto ay bubukal sa iyo. If love is your highest goal, you will choose to overcome evil with good. Mother's Day ngayon. Pwede ba na we will show respect sa ating mga ina, sa ating asawang babae, not only today, baka naman pang Mother's Day lang yan. Ang respect po ay hindi occasionally. Ang respect po ay panglagian, palagian. Lagi dapat ibinibigay. Okay? Respeto mo ang nanay mo. Respeto mo ang tatay mo. Respeto mo rin ang kapatid mo. Ang respect po ay hindi lamang sa mas mataas. Always remember, kahit sa mas mababa at kahit sa kapantay, ang respeto ay ibinibigay. Ulitin ko ha. Hindi lang sa mataas, kahit sa mababa o kahit sa kapantay, ang respeto ay ibinibigay. Hindi mo yan pwedeng i-demand. Aanihin mo kasi yan. If you are respectful, then you will experience na ikaw ay ma-respected. Mga asawang babae, respect your husband. Napakalaki po ng need ng mga husband sa respect. Narin pa kayo, mga asawang babae, sa mga nakikinig po, ano? Napakalaki ng need ng lalaki for respect. Kasi para bagang ang pakiramdam daw ng lalaki, pag di na siya nire-respeto ng kanyang asawang babae, ano pa bagang magiging, ano
Ano pang tibay ng pagiging tatay ko sa tahanang ito? Kung yung akin mismong ilaw ay ayaw rumispeto, magdidilim na ang tahanang ito. Makikita ng mga anak, hindi nire-respeto yung asawa, yung ama. Ano pang mangyayari? Naiintindihan nyo ga? Kaya pag yan ay pagod, galing trabaho, di ba? Usually ang setup talaga, hindi naman lahat, pero kadalasan ang setup, yung lalaki galing sa trabaho. Talagang minsan niyang pagod, mahirap ispilingin niya. Laging bagsak sa spelling. Meron akong biniro, bagsak sa spelling. Ano yung bagsak sa spelling? Mahirap ispilingin. Ang pagod. Wag mo namang sabayan. Minsan kasi nga, mga asawang babae, hindi ko nalalahat pero minsan, ang babae, pag may naisip, labas agad sa bibig. Hindi ko nilalahat, kadalasan. Kaya yung mga inaisip at sinasabi agad, at ang sinasabihan na may tulilig na sa maghapong gawain, ay nahingi na ng respect. Pagpahingahin mo muna ka. Lalo pat, halimbawa ay ang trabaho ng asawa ay call center agent, yung buong magdamag na reklamo ng mga customer ay siyang sumalaw. Tapos pag uwi sa bahay ay puyat at rinde. At ang dadat na ay asawa din namang, naku po naman. Respect. Respetuhin mo. At minsan sasagot pa yung mga babae, ha? Bakit? Yan ka lang, mga asawa lalaki ngayon na napapagod. Kami namin napapagod din. Oo nga pero ba't yung bibig nyo hindi napapagod? Pagpahingahin mo muna. Mamaya mo girahin. Mamaya mo kausapin. Para makapag-isip. Di ba? Alam mo, malamang ang mga lalaki nakaka-relate sa akin. Di ba tayo kasi, hindi tayo salita agad, isip muna, isip. Pag pagod na yung isip, ayaw nang gumana, pahinga muna. Tampers muna, tampers. Minsan mga kababaihan, gusto ko meron nang mangyari. Ano na ang plano mo? Ano na ang tayo muna? Basta may hugot ka, wala. Yun ang pansikulaang. Yung madalas nangyayari. Hindi lagi, pero madalas. Okay? Ano pa? Respect. Napag-usapan natin yung respect sa authority, respect sa asawa, respect sa mga church leaders. Wala akong maalala na nung ako ay isang kabataan sa isang church na kung saan may senior pastor, wala akong maalala na nabiro ko ang aking pastor. Hindi dahil sa pastor ko'y masungit. Kilala nyo naman ang pastor ko. Wala akong naalalang inabiro ko yon. Pag siya'y nakipagbiruan, di natawa naman ako pag talagang gustong makapagbiruan, inabiro rin ng kaunti. Pero yung ako mangunguna ng biro, hindi ko yung ginawa. Never ko yung gagawin. Because I respect my pastor. At hindi ko to sinasabi because I'm demanding your respect. No. I'm just setting an example. Kahirap naman pag ikinasabihan ng pastor mo, kay masyado kang maluwag at akala mo'y ayos lang, bibiruin mo at nasabihan ka, lalamya ka parang gusto mo na lumubog. Ba't ka nabiro ko pa? Di ba? Parang gusto mong mawala na muna doon sa kinatatayuan mo. Ba't nga nabiro ko? So, para maiwasan mo yung mga nakakahiyang ganyan, pipiliin. Again, kilala niyo yung aking pastor, hindi yun masungit. Hindi yun masungit. Pero never ko siyang biniro. Unless makipagbiroan, binibiro ko rin. Pero never ko yung yung mga hinampas, sinundot na gayon. May nakapagkwento sa akin, may hindi dito sa JA1 San Jose, sa ibang church naman daw. Tinapik daw sa puwit yung pastor. Pastor! Biro? Bate?
Hindi maganda. Hindi maganda. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, huwag mong gagawin yun, ha? Masisira po ang lapel. Ang lapel po kasi lagi narinig sa may bandang likod ko. Pag ako'y ginayon nyo, sira ang lapel. Baka lumuwag yung kabitan ng battery, huwag nyong gagawin. Papagalitan kayo ni John. Okay? Ano pa? Saan pa tayo? Ito, last na. Alam niyo ba dapat nire-respeto rin ng nature? Pastor naman, sari-sari ka na, wala ka na yata maparespeto sa amin. Yes! Nire-respect dapat ng nature. Kasi pag di natin nire-respect ang nature, yan ang nga nangyayari. Hindi rin tayo nire-respeto ng nature. Respect the nature. Ugali po namin sa pamilya, yung hindi tapon ng mga pinagkainan kung saan-saan. Meron kasing ganun tao. Para bagang talagang automatic na pag may balat siya ng candy, kakalat niya. Kaya nga sa school, anong turo sa atin? Kung di mo kayang itapon sa basurahan, kainin mo na din. At sino pong nakaranas ng mapakain ng teacher ng balat? Pastor, ba't alam na alam mo yan? Hindi ako nakaranas niya. Papel. Pero, balat. Hindi. Okay? Ilagay mo sa bag. Ilagay mo sa bulsa mo. Pag-uwi mo, doon po, pastor, sa bakuran ni tatapon. Hindi. Ilagay mo sa basurahan. O, nalulungkot doon sa mga, ang tingin ko talaga ay very unprofessional. Yung ang mga working place nila ay kagulo-gulo, dumi-dumi. Ako'y nagpabakod. Bahagyang natapos kahapon. Bahagya dahil may certain area pa na hindi ko pinatuloy dahil papasukan ng dump truck para sa panambak. Pag pinatapos ko, hindi kakasya ang truck. At sa madaling salita, ay semi-tapos na. Ay kalat ang basura. Di ba alisano ko mga balat na simento, o kahoy, dahil talaga namang yun ang mga maiiwan sa construction site. Balat ng candy, balat ng chichirya, upos na sigarilyo, kaha. Sa isip ko, clean your working place. Yan ay part ng respect. Una sa nature, padalwa doon sa iyong amo. Matutuwa ka kung ikaw ang nagpagawa. At pagkatapos ng gawaan, pati ba naman mga pinagkain, kalat daw, digil maglilinis ka pa. Ano pa? Mapapansin ninyo, ang tao, masyado nag-excited sa buhay, hindi na nirespeto ang nature. Kaya yung mga hindi lupa, nilalagyan ng lupa. Masyado na excited, mahal ang lupa sa Maynila. Lagyan natin ng lupa kahit dagat na. Ano nangyari? Hindi nirespeto si nature, hindi rin rumispeto si nature. Nung nilindol, hindi, guho. Masyado nag-excited, matubig ng lugar, binabahayan pa. Tapos nagre-reklamo, ba't daw binabaha? Nagtaka ka pa. Alam mo yung mga history, maganda na mababasa nyo rin eh. Ano? Bakit bahain sa Makati? Kasi talaga naman yan, originally kaya Makati ang pangalan niyan dahil came from the word Makati. Ibig sabihin Makati. Hindi Makati ha, Makati. Ibig sabihin may mababang tubig. Matubig talaga lugar na yan. Ba't mo binahayan? Diba? Saan pa mabahain? Mandaluyong. Mandaluyong galing daw sa salitang madaluyong, matubig din yan. Binahayan. Ay, nako. Ba't nagkaka-landslide? Binahayan. Kami po'y naguhuan ng lupa. Ba't ka diyan pumunta? Alam mo, guguho lupa diyan. Wala namang matirhan. Kaluwang din sa San Jose. Kaluwang pa sa Rosario. Kaluwang pa sa Pakison. Bakit ka kayo nagsisiksikan dyan? Di may hanap buhay. Nako. Pag nalaman mo at nakilala mo ang Diyos na tunay, mauunawaan mo kahit saan ka pumunta, kaya kanyang pagpalain. Hello? Ang nagsisiksikan sa Maynila, maluag din sa San Jose. Wala akong hanap buhay diyan. Who told you? Wala pa ho kayong makikitaan ng
itlog na kasing laki ng itlog din sa San Jose. Wala pa. Pag ikaw ay nakapag-breed ng manok na umiitlog ng gayong kalaki, yayaman ka, maigi. Bakit? 3 pamilya ang kayang kumain ng isang itlog na yaw. Sa laki. Anyway, nire-respect ko pa rin ang kanilang choice. Respect. Nire-respeto ko pa rin ang kanilang choice ng pagtira doon. Anyway, so hindi lamang tao, respect the nature. At higit sa lahat, and I will end up with this, respect the Lord. Igalang mo ang presensya ng Diyos. Nalulungkot po ako doon sa mga nagkukommunyon ng kwentuhan palang kwentuhan. Lalo ngayon, naka-online service, nasa bahay, di kita ni pastor, kita ka ni God. Nagpe-praise and worship, gala ng gala. Ano naman yun? Parang si Marta. Ongoing na ang gawain, panay pang kulkul sa lababo. Tigil mo yan, di naman yan dadagain sa... Wala pang 2 oras, dadagain. Higpit ng daga sa inyo. Kaya paalala sa mga abala, baka ang online service sinasabay mo sa ibang gawain, paalala sa mga abala, Marta. Huwag kang masyadong abala. Bakit ko ito sinasabi? Respect the presence of the Lord. Ang gawain ng Diyos, naroon ang presensya niya. The Bible declares, 2 or more gathered together in His name, the Lord is in the midst of them. His presence is there. Lalo na sa communion, di ba lagi ko pinapaalala? Ano ang sinisimbolo ng bread? Katawan ni Jesus. Ano ang sinisimbolo ng juice? Dugo ni Jesus. Therefore, yun the body of Christ. Therefore, Christ is in the midst of those na nagkukommunion. Tapos yung nagkukwentuhan. Kasi kung ano-anong ginagawa. Nakakalungkot lang. Na rumirespeto sa tao, rumirespeto sa nature. How about yung presensya ng Diyos? Nabasa nyo na ba sa Bible yung nagtuturo ang isang apostol, merong patulog-tulog, hindi nakikinig, ano nangyari? Nahulog sa hagdan yung patulog-tulog, patay! Saan mo yun, pastor? Assignment nyo, hanapin nyo. Anong clue? Nasa Bible. Oh, hirap naman ng pastor. Nasa New Testament. Yan ha, kaya-kaya na yan. Assignment nyo yun. Pinatay daw naman ng Holy Spirit, bakit? Hindi daw nakikinig sa nagtuturo, patulog-tulog. Tignan mo nga yung katabi mo, kung buhay pa, kung nakikinig pa. At baka yan ako, kasarap matulog din, kalamig. Iilan tayo dito, tapos ang aircon kalakas. Sarap matulog, ano? Ang church daw ay very conducive for learning, hindi resting. Okay. So, igagalang, re-respeto mo rin ang Diyos. Give what is due unto Him. Huwag mong kupitan. May kinukupitan pa. Diyos na kinupitan pa kilabutan. Tunay naman. May nagkakabiroan doon sa amin. Diba si pastor nagpabakod, klaseng napagkuha ang pera ng church. Hindi ko kayang gawin yun. Wala na, yain ang walang bakod. Kung kukuhanin nila ay pera ng church, tunay naman. Never in my imagination. Okay? At merong isang pastor na nagkukwento na ang balita daw doon sa kanilang barangay, nung siya'y nagpatayo ng malaking bahay, si pastor, ay malaking nakuha sa church, kalaki na naipagawang bahay. Hindi kaya lagi depensa niya, sa ate ko yan, hindi ho yan akin, hindi ho ako nagpagawa niyan. Ako lang ho ang pinatitira at yung blessing sa akin. Pero hindi ho ako nagpagawa niyan, ate ko ang nagpagawa niyan. Bakit? Siya daw naman ng munisipyo ay ang pinagawa, ay di malaki daw nakuha sa simbahan, na tunay naman, mga isip ng tao. Pero, going back sa akin sinasabi if you respect the Lord, wag mong kupitan si Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, at sa mga nanonood, kung may kasama ka, sabihin mo, if you respect the Lord, give to God what is due unto Him. Tagalogin mo para mas maintindihan, wag mong kupitan. Lahat ng mga may natututunan, palakpakan ng the best si Lord.
Okay? Ang pinapalakpak ko, yung may natututunan, hindi yung may kinukupitan. Ha? Buti malinaw. Okay na. Siya. As we end, we will pray. Pag-pray natin, na bagamat ganito ang kalakaran ng mundo, ang sabi nga in the book of Romans, ay hindi tayo magkukonform to the patterns of this world. Even if talamak na ang pagiging walang respeto ng marami, still, we na may mga relasyon sa Diyos, will do our very best. At siyempre, sa biyaya ng Diyos, na maging salt and light of this world. Maka-influence tayo. Tayo magsisimula muli ng pag-i-establish ng respect. Na sa biyaya at kapurihan ng Diyos yun ay makita sa atin. Ma-inspire ang marami at mapaalalahanan din na kalooban talaga ng Diyos na tayo ay rumirespeto sa Diyos, sa kapwa, at sa lahat ng kanyang nilikha. Amen. Pwede mapalakpakan natin si Jesus? Let's pray. Father, marami pong salamat sa araw na ito na muli biniyayaan niyo po kami na makapag-usap, makapag-aral ng iyong mga banal na salita. Salamat po sa biyayang ito. Humihingi po kami ng tawad sa mga pagkakataon na hindi po kami nakakitaan ng respect sa aming kapwa, sa lahat ng iyong mga pinagkatiwala sa amin, and most of all sa inyo. Patawad po, Ama. Salamat, Lord, because you said in your word that if we confess our sins, kami patatawarin mo. Salamat po, Lord Jesus, kasi ang righteousness niyo po nakikita ni Abba Father sa amin. Thank you, Lord, sa biyaya ng kapatawaran. At ngayong umaga, dalangin po namin, punuin niyo po ang aming mga puso ng pag-ibig. Let love be our highest goal. At nang sa gayon, ang respect ay bumukal sa amin. Hindi po kami mamimili, kundi rirespeto namin ang lahat, knowing na ikaw mismo ay Diyos, pero nirerespeto mo ang tao. So how much more kami? At ang pagpapakita po namin ng respect, pagpaparanas, pagbibigay ng respect sa kapwa, ito po ay isa sa mga nagpapatunay na talagang kilala ka namin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Lord, I pray na bagamat ganito ang aming sitwasyon ngayong kinakaharap, bagamat marami na ang tila ba nakalimot na sa pagrespeto at paggalang ng kapwa, Lord, we pray na biyayaan niyo po kami na maging salt and light of this world. Kakitaan kami, Panginoon, ng paggalang, ng pagrespeto sa kapwa. Lalo't higit sa aming mga mahal sa buhay. And Lord, I declare na hindi po kami magkukonform to the patterns of this world. Bagkus, sa biyaya po ninyo, you will renew our minds, our hearts. At kami po ay matatransform ng inyong biyaya. At kami po ay pupunuin mo ng pag-ibig, respeto at paggalang sa bawat isa. Salamat po, Ama. I pray in the name of Jesus na hindi lamang tuwing Mother's Day, i-respect ng anak o ng asawa ang ina, kundi maging pang-araw-araw po namin itong gawain. Hindi lamang occasionally ang respect. Remind us, O Lord, na ito'y ine-expect mo lagi sa amin everyday ng aming mga buhay. I declare, in the name of Jesus, at sa biyaya mo, Panginoon, na ang buong JA1 San Jose family at ang lahat na nakakarinig ng panalangin ito ay pupunuin mo ang puso't isip ng love upang sa gayon ang respect ay bumukal sa aming mga puso. Biyayaan niyo po kaming patuloy na magtanim ng respect sa aming kapwa upang kami umanin rin noong. I declare increase in respect sa buhay ng bawat isa in Jesus' name. Thank you so much, Father. And Lord, we pray na habang kami kinakikitaan ng respeto sa kapwa, walang ibang maluwalhati, walang ibang mapapurihan, kundi ang tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name. Amen. Praise God.